Horror Stories by Forest Secrets. Sa malamig at madilim na gabi sa Baguio City, may isang lumang bahay na halos walang gustong lumapit kapag sumapit na ang hating gabi. Isang bahay na tahimik sa umaga, pero sa gabi, parang may mga matang nagmamasid sa bawat sulok. Ito ay kilalang Laperal House. Marami na ang nagsasabi na may mga multong gumagala rito. May babaeng umiiyak, may batang tumatawa sa dilim, at may mga yabag na bigla na lang naririnig kahit walang tao. Subalit ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking hindi na nakalabas ng bahay na iyon. Taong 2014, isang YouTube content creator na ang pangalan ay Adrian ang nagpasyang pasukin ang Laperal House para gumawa ng horror exploration video. Sanay na siya sa mga haunted places, mga abandonadong ospital, mga lumang paaralan, mga sementeryo sa probinsya. Para sa kanya, content lang ang lahat. Bandang 11:00 ng gabi, dumaan siya sa harap ng bahay. Tahimik ang buong paligid. Ang lamig ng hangin ay parang tumatagos sa balat. Habang inaayos niya ang kamera, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Tahimik lang itong nakatingin sa bahay. Lumapit si Adrian. "Kuya, pwede po bang magtanong? May tao po ba sa loob?" Saad nito. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya at sinabi nito sa malamig na boses, "May tao, pero hindi na sila buhay." Napangiti lang si Adrian. Akala niya ay nagbibiro lang o nananakot ng mga turista. Binuksan nga niya ang pintuan ng bahay. Parang umungol ang kahoy sa tunog ng pagbukas. Sa loob ay puro dilim. Ang ilaw lang ay ang flashlight ng kanyang kamera. Habang naglalakad siya sa sala, nagsasalita siya sa vlog. Biglang may narinig siyang tunog mula sa itaas. Parang may nahulog. Napatingala siya sa hagdan. Tahimik, pero ramdam niya na parang may nakatingin sa kanya mula sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat. Habang nasa kalagitnaan siya ng hagdan, may narinig siyang mahinang pag-iyak ng isang babae. Bigla siyang napahinto. Ang iyak ay nanggagaling sa isang kwarto sa second floor. Lumapit siya sa pintuan at habang papalapit siya ay lumalakas ang pag-iyak. Parang may babaeng naghihirap. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, subalit walang tao. Pero malamig ang hangin at biglang nagkaroon ng mga gasgas sa dingding na parang bagong gawa lang. Habang kinukuha niya ito ng kamera, may lumabas na anino sa screen. Isang babae. Mahaba ang buhok nito, nakatayo sa likuran niya. Biglang lumingon si Adrian, pero wala namang tao. Napatawa siya sa kaba. Bandang 12:00 na ng madaling araw, ay nagdesisyon siyang bumaba na. Pero nang makarating na siya sa hagdanan, napansin niya na sarado na ang pintuan ng bahay. Tinulak niya ito, pero hindi gumalaw. Tinadyakan niya,
pero hindi pa rin bumukas. Biglang namatay ang flashlight. Ang natira lang ay ang maliit na ilaw ng kanyang kamera at doon niya narinig ang tunog, mga yabag. Hindi isa, hindi dalawa. Napakarami. Parang may mga taong naglalakad sa paligid niya. Sa dilim ay may narinig siyang bulong ng babae. Napakalapit sa kanyang tenga. "Bakit ka nandito?" Biglang nagsimulang magbukas ang mga pintuan sa paligid niya isa-isa. Parang may mga taong lumalabas sa bawat kwarto. At sa kamera niya, isa-isang lumitaw ang mga anino. Mga taong nakatayo sa hallway, hindi gumagalaw, pero nakatingin lang sa kanya. Huminga ng malalim si Adrian. "Guys, hindi na ito prank. May mga tao na dito." Saad nito. Biglang may babaeng lumapit mula sa dilim. Nakita niya sa kamera. Maputla, duguan ang damit at baluktot ang leeg nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Isang hakbang, 2, 3. Sumigaw si Adrian. Tinakbo niya ang hagdan, pero habang pababa siya, may humawak sa kanyang paa mula sa ilalim ng hagdan. Isang kamay. Maputla iyon at napakalamig. Natumba siya sa sahig. Nalaglag ang kanyang kamera. Pero ang video ay patuloy pa rin nagre-record. Makikita sa footage ang paa ni Adrian. Napilit humihila papalayo. Sumisigaw siya ng bitaw. Pero may mga kamay na lumalabas mula sa dilim. 1, 2, 3. Hanggang sa 10 o higit pa. Hinila siya papunta sa ilalim ng hagdan. Ang huling makikita sa video ay ang mukha ni Adrian na puno ng takot habang kinakaladkad siya sa dilim. Sumigaw siya ng napakalakas at biglang nagdilim ang kamera. Kinabukasan ay may nakakita sa kamera sa loob ng bahay. Pero si Adrian ay wala na. Hindi na siya kailanman nakita. Pero nang buksan ng pulis ang huling bahagi ng video, ay may isang bagay na napansin sila. Sa huling frame, bago magdilim ang kamera, may isang mukha na lumapit sa lente. Hindi ito tao, hindi rin ito anino. Isang babae na halos punit na ang mukha. At sa kanyang bibig, may makikita silang sariwang laman ng tao. At habang ngumunguya ito, nakatingin ito ng diretso sa kamera. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga guard sa Baguio City na may naririnig silang lalaking sumisigaw sa loob ng Laperal House tuwing hating gabi. Minsan, parang may kumakatok mula sa ilalim ng hagdan. At kapag inilapit nila ang tenga nila sa sahig, may maririnig silang mahinang boses na humihingi ng tulong. Pero ang mas nakakatakot, kapag pinapanood ng mga tao ang video ni Adrian hanggang sa dulo, may mga nagsasabing may dagdag na boses na lumalabas sa record. Isang bulong na mahina, malamig, at ang sinasabi nito, "Gutom pa kami, magpadala pa kayo ng bisita." Hindi lahat ng multo nagpapakita. Yung iba, hinihintay ka lang na mapagod para hiramin ang katahimikan mo. Ang Baguio City, kilala sa malamig na hangin at tahimik na gabi. Pero may katahimikan dito na hindi natural. Yung tipong parang may nakikinig at minsan hindi ikaw ang bisita. Ikaw ang inimbitahan.
Si Leia ay nagpunta sa Baguio para magpahinga. Pagod siya sa trabaho, pagod sa ingay ng buhay sa syudad. Kaya pinili niya ang isang maliit na transient house. Tahimik, halos walang tao. Perpekto para sa katahimikan. Pagdating niya, walang receptionist. Pero may susi lang sa lamesa at isang papel. Room number 4. Stay as long as you like. Yun ang nakasulat sa maliit na papel. Walang pangalan, walang contact number. Pero kinuha niya pa rin ang susi. Pagpasok niya sa kwarto, malinis naman. Maayos, pero may kakaiba. Parang may nakatira. Hindi dumi, hindi gamit, kundi presensya. Napansin niya ang kama. Maayos naman ang kumot, pero parang may nakahiga na dati. Hindi basta higa, parang matagal. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Pagod, tahimik, pero nang lumingon siya, parang may delay ang refleksyon. Pagsapit ng gabi, lalo pang tumahimik. Walang ingay ng sasakyan. Walang tao at doon niya narinig ang paghinga. Hindi yun malakas at hindi rin halata, pero malinaw. May humihinga. Huminto siya. Pinakinggan niyang mabuti. Hindi ito galing sa kanya. Mas mabagal, mas mabigat. Parang galing sa kabilang kama. Dahan-dahan siyang tumingin sa kabilang kama, subalit walang tao. Pero may bahagyang paglubog ng kutsyon. Parang may nakahiga. Subalit hindi yun gumagalaw. Pero naroon pa rin. Pagod lang to. Saad niya sa sarili. Pero habang sinasabi niya yon, may bumulong. Hindi ka nag-iisa. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa tenga niya. Galing iyon sa loob ng ulo niya. Kinabukasan, napansin niya, iba ang ayos ng mga gamit. Ang upuan ay bahagyang nakaharap sa kama. Hindi niya ginagalaw iyon. Alam niya sa sarili na walang gumagalaw doon. Tiningnan niya ang cellphone niya. May bagong record. Hindi niya maalala kung nag-record ba siya. Pag-play niya doon, walang video, kundi audio lang. At ang maririnig, dalawang paghinga. Isa sa kanya, pero yung isa ay hindi. At habang pinapakinggan niya, nagsabay ang dalawang paghinga. Simula noon, hindi na niya madistinguish kung alin nga ba ang sa kanya. Kapag humihinga siya, may sumasabay. Kapag humihinto siya, may natitirang isa. Sa salamin ay napansin naman niya, may nakatayo sa likuran niya. Pero hindi yun malinaw. Hindi buo, subalit nandoon lang. At nang kumurap siya, nawala siya sa refleksyon. Kinabukasan, may bagong bisita sa room number 4. Pagpasok niya ay malinis naman ang kwarto. Tahimik, pero may napansin siya. Dalawang unan na may bakas ng ulo. At sa sulok ng salamin may nakaukit. Salamat sa pagbisita. Sa Baguio City, hindi lahat ng transient house para sa pahinga. Yung iba, para sa kapalit. At kapag naramdaman mong may kasabay kang humiga, huwag mo nang hanapin. Dahil baka ikaw na ang hinahanap niya.